Shoutout kay Katsakino Dukusing, Jervin Chris, pinabati din natin si Juan Solegue, Anthony Alon family, si Romeo Conchada, at yung iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon ang balita natin dito sa Barangay Ginebra ay mukhang tinitignan daw nila kung posibleng matrade nila itong si Bon Pesumal dito sa Phoenix Fuel Masters kapalit nitong si Richie Rivero. So magkakaroon ng palitan ng mga guards. Kung titignan natin, solid na yung guard lineup ng Ginebra. Nandiyan na ito si Stephen Holt, si Maverick Hanmisi, si RJ Abarento, si Scottie Thompson, tsaka si Nards Pinto. Pero mukhang gustong idagdag ng Ginebra itong si Richie Rivero kapalit ni Bon Pesumal. Dahil ito si Rivero nakapaglalaro ng small forward. Siyempre, ngayong merong Governor's Cup at nandiyan si Justin Brownlee, yung small forward position ang mag-o-occupy niya siyempre si JB. Pero pagdating ng Philippine Cup, gusto ng Ginebra na nandyan itong si Richie Rivero para pwede siyang backup nitong si Scottie Thompson at si Jeremiah Gray. At sa power forward naman si Adamus at si Malonzo. Siyempre, ang gagamitin sa All Filipino sa small forward ng Ginebra itong si Scottie Thompson at itong si Jeremiah Gray. Pero alam naman natin lahat na ito si Scottie Thompson may injury at ito si Jeremiah Gray. Well, sa totoo lang injury prone yan. So parang nagkakaroon na o gustong gumuha ng Ginebra ng insurance na may magagamit siya ng small forward in case nga na ma-injure ulit ito si Jeremiah Gray. At yan ang dahilan kung ba't tinitignan nila kung posible nilang makuha itong si Richie Rivero mula dito sa Phoenix. Ito naman si Bon Pesumal, makatutulong yan sa scoring ng koponan ni Coach Jamaic Jarin. Kaya sa tingin ko magiging bagay yan dito sa Phoenix Fuel Masters. Lalo na kung pagsasabay mo ito si Tyler Teo at si Bon Pesumal, magkakaroon ng additional na mga 3-point scorers dito sa backcourt at magiging magandang complement yan kay Kai Balungay. Samantala naman, ganyan din sa Ginebra. Ang NLEX Road Warriors ngayon ay tinitignan kung makakagawa sila ng mga last minute na mga changes para madagdagan yung scoring sa kanilang lineup. Dalawang bagay kasi ayon dito sa mga insiders ang tinitignan ng NLEX para mapalakas yung kanilang lineup. Pagdagdag ng isang scorer at ng big man. Pagdating dito sa mga big men, sa tingin ko pwede nilang subukan kunin ang free agent na si Joseph Taha dahil alam natin makatutulong yan para dito sa kanilang lineup dahil kinakailangan pa nila ng center. O di kaya naman subukan nila na makipag-trade para dito sa ibang big men na available dito sa liga. Pero sa totoo lang, mahirap kumuha ng big men sa PBA ngayon dahil very hesitant yung mga teams na bitawan yan. Kaya ito si Joseph Taha o kaya si Raba Aluseni pwede nilang kunin mula dito sa NPBL. Doon makakakuha sila ng maraming big men na pwedeng idagdag. Pagdating naman dito sa scoring, pwede silang makipag-trade dyan. For example, kay Richie Rivero, pwede nilang subukan kunin yan. O kaya naman, subukan nila itong mga ibang guards ng mga teams ngayon. Maraming guards sa PBA, katulad dito si Andre Caracot ng Rain Orsian Elasto Painters. O di kaya naman itong si Alex Stockton ng Converge Fiber Xers. Kung talagang gusto nila, pwede si Jeron Teng ng San Miguel. O kaya naman, pwede rin silang kumuha ang NLEX dito sa mga free agents ngayon katulad ni Frankie Johnson, itong si Taylor Brown, si Travis Jackson. Marami pa na iba dyan na pwedeng kunin ang NLEX Road Warriors. So, ibig sabihin, mas madaling kumuha ng mga scoring guards para mag-complement kay Robert Bolick kaysa big man. Pero syempre, kahit kumuha ng mga scorers ang NLEX, sa bandang huli, magdedepende pa rin yung kanilang opensa dito kay Robert Bolick. Bilang point guard nila, pati siya rin na mag-orchestrate ng mga plays. Kaya sa tingin ko, dati ito ay makadedepende sa kanya. Kung high quality yung import na nakuha ng NLEX, masasabi natin na magiging magandang compliment yan kay Bolick. Magkakaroon na sila ng 1-2 punch na pwedeng magamit dito sa Governor's Cup.